Hello, kamusta tayo? Nagulat. Hello. Hello, kamusta na tayo? Huwag na magulat ha. Gulat ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Tapos na ba tayo sa Book of Genesis? Alam nyo, hindi tayo matatapos sa Book of Genesis, no? Kasi ang dami doon. Bawat book, marami doon nire-reveal sa atin si Almighty Father. Bawat book. Kaya dapat basahin natin, hanapin natin siya, yung will niya. Pero ang theme, lahat ng book, so whether in the Old Testament or in the New Testament, ang lahat doon is tungkol sa mahalin natin si Almighty Father at isik natin siya. Laging yun ang theme. Kasi nga, siya ang ating tatay. Siya ang gumawa sa atin. So, may mga tao na gusto siyang tanggalin. Yun ay ang gawa ng kaaway. Gusto siyang burahin sa isipan natin. Kaya, di ba, yung ibang mga schools, ayaw nilang ituro yung tungkol sa Bible, or yung ibang mga tao, galit sa Bible, ayaw nila. Kasi, yung mga tao na yun, mas sinusunod nila, yung nagdidikta sa kanila, na mga bad spirits, para hindi nila makilala si Almighty Father. Sa Book of Genesis, di ba, ang binasa natin sa Book of Genesis, no? Balik tayo sa Genesis 1:1 ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo, pero hindi naman ito yung babasahin pa natin. Gusto ko lang ipakita kung paano ni Almighty Father ginawa yung mundo at kung ano ang totoong itsura niya. Ayon sa pagkaka-describe dito sa Book of Genesis. So, formless pa ang earth noon, tapos let there be light, and there was light. Tapos, let there be a vault between the waters to separate water from water. So, verse 6 na to. Genesis chapter 1, verse 6. So, kung titignan natin yung Genesis chapter 1, ang kalalabasan niya na itsura ng earth is ganito. Yan ang itsura ng earth. Kung based sa Bible, ito ang ancient diagram na ginawa ng mga Jew based sa pagkaka-describe sa Bible. So, ito ang earth. Ito yung stars and moons. Ayan. Ang mga stars and moons ang umiikot sa earth. Tapos ang earth is stationary lang. Tapos meron ditong firmament, may harang. So may water dito. Tapos dito si Almighty Father. Dito yung shoal, dito yung impyerno sa ilalim. Okay, so yan ang diagram based dito sa pagkaka-describe sa Genesis, Book of Genesis. So, ang umiikot sa atin is moon, sun, and stars. Ang tawag doon ay geocentric. Napunta tayo sa science. Geocentric, okay? Doon din ang turo ni Aristotle at saka ni Plato. Ganun ang pagkakaintindi ni Aristotle at saka ni Plato na ang earth is stationary lang. Tapos yung mga sun, isa lang ang sun. Yung sun, umiikot sa earth, pati yung moon, pati yung stars. Yun ang turo sa atin ni Aristotle, tsaka ni Plato, tsaka ni Ptolemy. Okay? Ni paring Ptolemy. Pero, so, geocentric ang tawag doon. Pero, ang nag-introduce sa atin ng heliocentric theory, heliocentric, ibig sabihin na galing sa word the sun. Heliocentric, meaning yung sa sun tayo umiikot. Ang nagturo sa atin ng theory na yon is si Copernicus. Okay? So, late na itinuro ni Copernicus yon. Pero, ang una pa lang, simula't simula pa,
sa Book of Genesis, ang bago hanggang bago kay Copernicus, geocentric tayo. Ang kasama ni Copernicus na nagsasabi na heliocentric ang mundo or heliocentric ang Earth is si Galileo Galilei tsaka si Copernicus. Okay? So, kayo ang mag-discover kung ano ang gusto nyong paniwalaan. Pero kung i-check nyo sa Bible, itong old na diagram, ito yung pagkaka-describe ni Almighty Father. Okay? May isa pa akong papakita sa inyo. Yung old map nung mga 1600s, 1700s, ganyan. Ang old map na pinapakita sa atin nung ganito ang itsura niya. Old map siya ng Earth. So, ito yung 1892 na map ng world or ng buong mundo. Gusto ko lang ipakita, ha. 1892 gato ang map ng mundo. Bilog siya, pero sa taas, hindi pagpahalang pataas. So, nasa gitna yung Arctic, tapos nasa gilid ang Antarctica, tapos andito sa mga gilid-gilid na dito yung mga iba't ibang mga countries or nations. Okay? So, ganyan ang world map noong 1892. Gusto ko naman ipakita ngayon sa inyo yung map or yung logo ng United Nations. So, ang logo ng United Nations is ganito. Paano ba? Yan. So, nasa gitna ang mga different countries. So, topographical view. So, nasa gitna pa rin ng Arctic Ocean. Nasa gilid ang Antarctica. Yan ang logo ng United Nations. Naintindihan niyo na? Kaya, magtataka ka bakit yun ang logo niya. Tapos, gusto ko rin ipakita sa inyo, si Bruce McCandless. 1985 yata siya. Untethered siya. Alam niyo untethered? Hindi siya nakatali or hindi siya nagfo-float lang siya sa sa outer space. Ito siya, NASA website siya. NASA.gov website. Yan si Bruce McCandless. So mag-isa lang siya nagfo-float diyan. Parang 1984 ata yan. Ito daw ang Earth daw, kasi hindi ko sure, ha? Ito raw ang Earth, tapos ito ang outer space. Ito raw si Bruce. Ang hinahanap ko ngayon is stars. Ba't walang stars dito? Yun lang naman ang gusto ko makita. Syempre, nasa outer space na siya. Mas malapit na siya sa mga stars, di ba? So, gusto ko makita ngayon, bakit walang mga stars sa paligid niya? Yun ang kina-question ko. Okay?
Yun ang kina-question ko. Bakit walang stars sa paligid niya? So, may assignment kayo, ha? Pag-isipan natin, kasi, may mga tao, karamihan ng mga scientists, ayaw nila maniwala kay Almighty Father, gumagawa ngayon sila ng iba't ibang mga theory to explain the unexplainable. So, ano bang ibig sabihin ng theory? Ano muna sa inyo, ha? I-explain ko muna kung ano ibig sabihin ng theory. Yung theory kasi, hindi pa siya law. Hindi pa siya ibig sabihin totoo, kundi hypothesis lang siya, conjecture, supposition, speculation, postulation, thinking, or idea, concept. Yun ang theory. Or, a set of principles on which the practice of an activity is based. Ibig sabihin, hindi, supposition pa lang siya, ideology, a philosophy, hindi pa siya law, thinking lang, or prinsipyo pa lang. So, kung maniniwala tayo sa science, gawa ang mundo sa Big Bang Theory. Ngayon, para masuportahan ang Big Bang Theory, gumawa naman sila ng law of gravitational theory naman to. Puro theory. Yung gravity theory pa rin yun. Theory of gravity. Hindi pa rin yun law. Iniisip lang nila yon, okay? Iniisip lang, pinag-aaralan lang. Pero hindi pa yon talaga set in stone. Pati yung evolution, hindi pa rin siya set in stone. Kasi itong mga to, na mga theory na to na binanggit ko, yung evolution, theory of Big Bang theory, yung heliocentric theory, yung mga yan, hindi nila ina-acknowledge si Almighty Father. So, puro theory lang yan para mawala si Almighty Father sa eksena, sa buhay natin, para hindi paniwalaan ng mga tao at para sabihin lang nakatang-isip lang si Almighty Father. Kaya, sinashare ko sa inyo to para lang malaman ninyo, dahil may mga scientists na hindi sila naniniwala kay Almighty Father, mas gusto pa nilang mag-isip na iba pang mga bagay, ng mga theory, para masuportahan pa ang isang bagay na hindi naman angkop din kay Almighty Father. Ibabalik ko, yung Big Bang Theory. O sige, may Big Bang Theory na. Ano ngayon na mangyayari sa tao? So, ang tao galing sa monkey, nag-evolve siya, naging tao siya. So, hindi nun sinusupport na ang tao talaga ang mga tao, kundi galing sa mga organism. Pati na rin yung theory of gravity. Ibig sabihin kasi na pag may theory of gravity ka, naniniwala ka na ang mundo ay umiikot ang mundo sa sun. Pero sabi diba sa Bible, mahal tayo ni Almighty Father. Mas mindful si Almighty Father sa atin. Kung mindful siya sa atin umiikot ang mundo niya. Tayo ang special sa Kanya, kaya niya ginawa ang mundo. At dahil doon, may hope tayo. Pag nagtiwala tayo kay Almighty Father, magkaroon tayo ng faith sa Kanya, makakasama natin sila sa langit with Jesus Christ. At marami ng tao nagpatunay na nagkaroon ng near-death experience. May mga miracles na hindi maipaliwanag. Kasi may mga bagay talaga sa mundo na to na hindi talaga maipapaliwanag.
Aantayin natin si Almighty Father. At siya magpapaliwanag sa atin. Pero, kung ako, no, hindi ko na kailangan ng paliwanag. Basta ang gusto ko lang, makasama ko si Almighty Father. Dahil alam ko na ginawa niya ang mundo na to para sa atin. Na testing site natin to. Kaya, hindi tayo maloloko ng ibang mga tao na ililigaw nila tayo. Lara't malat magdalapit nang dumating si Jesus Christ, bababain siya dito ni Almighty Father. Kaya, dumadami lalo yung mga ganito na theory na tinatanggal si Almighty Father sa buhay natin ng mga tao na hindi sa Kanya. Kasi lahat naman tayo tinawag ni Almighty Father. Lahat tayo na mga anak niya. Lahat tayo flames of fire. Pero nga, 'di ba sabi ni Jesus Christ, may mga seeds na napunta sa kalye, may mga seeds na tumubo sa bato, may mga seeds na may kasamang tinubuan ng iba pang mga plants, at meron din namang mga seeds na tumubo sa magandang lupa. So tayo as followers of Christ, tumubo tayo sa magandang lupa. Kasi nasa puso natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Isinulat ni Almighty Father ang pangalan niya sa puso at isipan natin. Kaya kahit saan tayo magpunta, maaalala natin siya. Pag may problema tayo, pag nakakaranas tayo ng sufferings, maaalala natin siya. At kahit masaya tayo, maaalala pa rin natin siya kasi tatay natin siya. Nakasulat yung pangalan niya sa atin. Meron tayong tanda or parang may tattoo tayo na hindi rin nakikita. Na yon, anak ko yon. Naiintindihan niya ba ako? Meron tayong merong sign sa atin na hindi natin nakikita, na nakikita ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Na alam nila na tayo ay para kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Bata pa lang tayo, nasa womb pa lang tayo, bago pa lang tayo ipanganak, alam na ni Almighty Father kung sino ang sa Kanya. Kaya yung mga taong naloloko or nagpapaloko at naniniwala sa ibang mga beliefs na hindi kasali or disregard si Almighty Father, yung mga tao na yon, hindi yun talaga kay Almighty Father. Wala tayong mapupuntahan, alam niyo ba yun? Wala tayong mapupuntahan. Si Almighty Father lang ang dapat nating puntahan. Kasi yung ibang bagay na o lugar na pupuntahan natin, mapapahamak tayo. Kay Almighty Father, hindi tayo mapapahamak. Baka sabihin na naman niya, bakit yung mga unang panahon, yung mga saints, pinatay, pinersecute. Kasi, mas mahal nila si Almighty Father. Hindi nila mahal ang buhay nila dito sa lupa. Mas mahal nila si Almighty Father at alam nila na may pupuntahan sila sa langit. Yun ang totoong bahay natin. Yun ang totoong home natin. Kaya, courageous sila dahil si Almighty Father, hindi sila iniwan. Ganon din si Jesus Christ, diba? Nakaranas din siya ng sufferings. Pero hindi siya iniwan ni Almighty Father. Kaya inuulit-ulit ko, no? Para maintindihan natin.
At yung mga sufferings na naranasan natin yun, naranasan na rin ng ibang mga tao nung past. Okay? Nung past. Nung 1800s, 1700s, 1800s. Example, parang may kagaya kang tao, pero hindi ikaw yon. May kagaya kang tao na pareho ng pinagdaanan mo, pero hindi ikaw yon. Kagaya ko, may tao akong kagaya ng pinagdaanan ko sa past, pero hindi ako yon. Naintindihan ninyo? Kaya akala kasi ng iba, reincarnation. Hindi reincarnation, hindi recycle ang kaluluwa. Ang bumabalik lang is yung mga bagay na na-experience natin. Yung mga trials and temptations. Yun ang bumabalik. Na may mga tao na nakakapasa at may mga tao na hindi nakakapasa. Parang sa school, di ba ganon? Anong set ka? Set A ba? Ikaw ang test mo or set B? Ano nga test mo? Ano nga binigay sa'yo ng teacher? Ganon. Magbasa na tayo ng Bible ngayon. Ha? Tagabasa niyo ako ng Bible. Asa na kayo sa Old Testament? Minsan gusto niyo pagsabayin. Sa umaga mag-Old Testament kayo, sa gabi mag-New Testament kayo. Mahirapan mo kayo? Huwag kayo mahirapan. Kasi si Jesus Christ, binigay niya ang buhay niya sa atin, di ba? 1 oras lang naman yata yun na magbabasa kayo ng Bible, magpa-pray kay Almighty Father, pupurihin natin siya. At isa pang ayaw ni Almighty Father is yung may iba pa tayong ginagawang Diyos. Kasi gusto ni Almighty Father, siya lang ang mahalin natin. Dahil siya lang ang totoo. Dahil siya ang nag-create sa atin. Dahil siya, gusto niya sa atin, mapabuti tayo. Excited si Almighty Father na makasama tayo. Na matapos na ang history ng mundo na to, na maging mangyari na ang nasa Book of Revelation. Pero, may mga hinihintay pa. Si Almighty Father. Ganun kabait si Almighty Father. Ganun siya ka-patient. Minsan sa Old Testament, pag magsasalita si Almighty Father, yung kasi king siya si Almighty Father, He's King of Kings. So yung kung magsalita siya, syempre, diretso. Pero in His heart, laging tayo ang iniisip niya. Di ba gano'n yung mga magulang ninyo dito sa lupa? Minsan strict yung mga magulang ninyo. Pero sa totoong buhay, sa puso nila, para mapabuti tayo, kaya ginagawa nila yun. Mas lalo na si Almighty Father. At kaya, may mga tao na pinaparusahan si Almighty Father sa Old Testament, gaya nung puputulan yung kamay, di ba, kinorek ko, no? Puputulan ng kamay kapag hinawakan mo yung sensitive part ng lalaki na kahit kaaway ng asawa mo. Or papatayin ka, babatuhin ka ng bato pag binenta mo yung katawan mo. Maraming mga instance dun sa Old Testament na papatayin ka, babatuhin ka ng bato. Yun ang parusa ron, death. Kaya ginagawa ni Almighty Father yun. Dahil nga ang kasalanan, nakakahawa. At dumadami. Para siyang cancer. So para matigil yung kasalanan na yun, at para mabigyan ng leksyon ang ibang mga tao na hindi nila gawin yun,
kailangan may mag-sacrifice na tao dahil ginawa niya yon, maging accountable siya sa ginawa niya, kaya pinapatay siya. Pero kahit pinapatay ang yung mga tao nagkasala, at kahit may nag-offer si Moses na mga or yung mga Levites or high priests na mga offerings, pinapayagan na lang ni Almighty Father. Pero deep inside, masama ang loob niya. Ngayon, nung dumating na si Jesus Christ, na-pacify na siya. Naging okay na siya nung dumating na si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ never na nagkasala. Kaya nga, lahat na ng power ni Almighty Father, ibinigay niya kay Jesus Christ. Yung authority niya, ibinigay niya kay Jesus Christ. Para si Jesus Christ na ang magja-judge sa atin. Dahil worthy si Jesus Christ na i-judge tayo. Dahil tayo ang naging dahilan kung bakit ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. At kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ kay Almighty Father tungkol sa atin, yun ang susundin ni Almighty Father. Kaya dapat lalapit tayo kay Jesus Christ. At siya kasi Jesus Christ, loving din siya. Diba, sa mga bata, gusto niyang lapitan siya ng mga bata para yung mga bata matutong magdasal at magtiwala kay Almighty Father. Walang pinipiling tao si Jesus Christ. Kahit sino, kahit ano ka pa man. Kahit sobrang makasalanan ka. Kahit demon possessed, tinatanggap ni Jesus Christ, ang gagawin lang ng tao na yon is willing siya na matanggal siya sa bondage that was imposed to him by the devil. Yun lang ang first step willing ka lang Basta willing ka lang, si Almighty Father na si Jesus Christ na ang gagawa nun para sa atin. Dahil mahina tayong tao. At huwag kang mag-alala dahil marami tayong mga brethren na magsusupport sa'yo na ipagpe-pray ka. Real brethren. Hindi lang ipagpe-pray ka dahil kailangan sila sa'yo. Ipagpe-pray natin yung mga taong makakasama natin, no? Na, Lord, yung makakasama ko, Lord, yung totoong servant mo, Lord God, na totoong, yun ang mapuntahan kong mga tao na makasama ko. Kasi may mga tao na nag-aanyo sila na kunyari, servants na ni Almighty Father. Dito sa book of Thessalonians, 1 Thessalonians, masaya si Paul dito. Di ba sa 1st and 2nd Corinthians, Galatians, tapos sa Hebrews, medyo problematic si Paul doon. Parang nababroke yung heart ni Paul sa mga nangyayari sa mga tao doon, yung mga church doon sa lugar na yon. Pero dito sa Thessalonica, ito kasing Thessalonians, mga tao to sa Thessalonica, masaya si Paul. Itong Thessalonica, nasa Greece ito. Up to now, meron pa rin Thessalonica. Sa ngayon, magandang magandang lugar siya sa Greece. Gusto niyo bang makita? Sa Macedonia siya, sa ako ng Macedonia, ng Greece. Ito pakita ko sa inyo. Ang pangalan, Thessaloniki.
O, diba ang ganda? So, up to now, nag-exist ang Thessaloniki. Thessalonica. Search nyo sa internet. Ang ganda niya. Pero, wag nyo nang hahanapin si Paul dito. Wala na dito si Paul. Ha? Kasama na siya ni Almighty Father. Wala na si Paul sa Thessalonica. Umpisa. Naka 30 minutes tayo. Basahin natin na 1 Thessalonians, Paul, Silas, and Timothy. To the church of the Thessalonians in God, the Father, and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. So, ginigreet niya yung mga tao sa Thessalonica. Ituloy natin. We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. So, lagi inaalala ni Paul ang mga tao sa Thessalonica. So, ang kasama ni Paul dito na nagsulat si Silas tsaka si Timothy. Remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by the hope in our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul, lagi namin naaalala kayo at pinipray namin kayo kay Almighty Father at nagpapasalamat kami sa Kanya dahil sa faith ninyo. Nagpapasalamat din kami kay Almighty Father, sabi ni Paul, kasi yung mga gawa ninyo ay may with love. Lahat ng gawa ninyo may kasamang pagmamahal sa kapwa-tao. At sabi rin ni Paul na nagpapasalamat siya kasi yung may hope ang mga tao sa Thessalonica. At nag-i-endure sila sa mga hardships. Kaya masaya si Paul dito. For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. You became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Sabi ni Paul dito, nagpapasalamat siya dahil sabi ni Paul, brethren, mahal kayo ni Almighty Father. Pinili niya kayo para maging Kanya. Para malaman ninyo ang salita ng Diyos. At para magkaroon kayo ng knowledge at yung Holy Spirit ang magko-convict sa inyo sa mga gawain na lahat ng mga bagay na gagawin nyo, yung Holy Spirit ang magko-convict sa inyo kung tama o mali. Sabi ni Paul, nabuhay kami para tulungan kayo. Para maging kayo kagaya kayo namin. Imitate us, imitator of us, sabi ni Paul. Nabuhay kami kay Christ, kayo rin, mabubuhay din kay Christ, gayahin nyo kami, sabi ni Paul. Kahit na nag-suffer kayo, tinanggap nyo pa rin ang turo ng may kagalakan kasama ang Holy Spirit. Kahit na nagsasuffer kayo, dahil lahat naman talaga tayo, kahit noong una pang panahon, hanggang ngayon, hanggang sa future, makakaranas tayo ng sufferings. Depende na lang kung paano natin tatanggapin ang sufferings na yon. Gaya ng mga tao sa Thessalonians, sa Thessalonica, tinanggap nila yon wholeheartedly at with faith in God. Kaya ituloy ko ha. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia.
So, kaya nga sila naging sinusundan ng yapak. Naging example sila sa mga believers sa Macedonia at sa Achaia, na mga nasa Greece din to, southern Greece. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. So, hindi lang sa Macedonia or Achaia yung pananampalataya ng mga taga Thessalonica nakita, kundi kahit saan nag-spread. So, kilala sila na followers sila ni Almighty Father, yung mga taga Thessalonica or mga Thessalonians. Therefore, we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. Kasi dito rin sa Greece, di ba, may mga idols dito, may mga statue dito. Kaya yung mga tao sa Thessalonians, nag-stop na sila mag-worship ng mga idols na gawa sa semento, gawa sa kahoy. Hindi na nila ginawa yun, kundi sinerve na nila or nagkaroon sila ng faith kay Almighty Father. They worship God in spirit and in truth. And that is what faith is. Na kahit hindi natin nakikita, kahit walang nakaharap na statue sa atin, kahit wala tayong hawak na bagay na makakapag-alala sa atin kay Almighty Father, maalala natin si Almighty Father. Kasi si Almighty Father, nakasulat siya sa isip natin at sa puso natin. Kaya hindi natin kailangan ng mga idols or ng mga bagay na makakapagpaalala kay Almighty Father. Kasi kung kailangan mo pa ng mga bagay na makakapagpaalala kay Almighty Father, ibig sabihin, nagtatrust ka pa rin sa bagay na yon, hindi kay Almighty Father. So, kung may mga bagay ka, halimbawa, no, yung dinadasalan sa, yung pag-Easter, nagpupunta sa bundok yung mga tao, tapos may mga anting-anting, para raw lumakas sila, galing daw kay Almighty Father yung mga anting-anting na yun. Hindi natin kailangan yun. Okay? Kasi, ang kalakasan natin, na kay Almighty Father, nakasulat sa puso at isip natin. Yung mga bagay na yun, gawa ng tao yun, hindi yun holy. Kahit pa nakasulat doon, or nakadrawing doon si Jesus Christ, no? Or nakasulat doon yung pangalan ng Almighty Father. Kung yun ang magiging basihan mo ng faith mo, baliwala. Kasi ang gusto ni Almighty Father, nakasulat siya sa isip natin at sa puso natin, at yung actions natin, nakikita yung kabaitan ni Almighty Father sa buhay natin through our actions. Minsan may mga tao, no, ay bakit nakikipag-away ka? Hindi ka nakikipag-away, kundi you are only explaining things, okay? Nag-explain ka lang. So, yung mga sabi, ay, nagagalit. Ano yan? Inaano ka nun? Ginagaslight ka nun, inaano ka nila, pinoprovoke ka nila. Pero kahit i-provoke ka nila, wag nating pansinin, okay? Kasi iba ang pwede tayo maging assertive for Christ. Pero hindi tayo makikipag-debate, hindi tayo makikipag-away. Kasi kaya naman tayo assertive dahil alam natin, kilala natin si Jesus Christ, kilala natin si Almighty Father. At alam natin, hindi tayo nagkakasala pag may ibabanggit tayo ng mga bagay, kasi kung ano ang totoo, yun ang sasabihin natin. Pero hindi tayo mananakit ng kapwa-tao.
The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Si Jesus ang nag-save sa atin sa galit ni Almighty Father. Kaya nga hindi na tayo paparusahan ng babatoy na mamamatay. Kasi nga, sinalo na tayo ni Jesus Christ. Okay? Sinalo na niya tayo. Hindi na natin kailangan pa magpapako sa krus tuwing, kailan ba nagpapapako sa krus yung mga tao? Hindi na kailangan yon. Ha? Di ba nabanggit ko nga last time na pag gusto mo pa na parusahan pa yung sarili mo, hindi gusto kong parusahan sarili ko, ibig sabihin kaya bang save yung sarili mo? Hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ na isinave ka na niya. So ang kailangan lang natin is to have faith in Jesus Christ. Wala na tayong ibang dapat gawin. Have faith in Jesus Christ and to love our Lord with all our heart, with all our soul, with all our might. Yun lang. Kasi pag minahalan natin si Almighty Father, dire-diretso na, pati ang pakikipagtungo natin sa kapwa-tao natin, pati kung paano tayo mamuhay. Sabi nga ng mga tao sa Achaia at sa Macedonia, sinasabi nila dito na yung mga Thessalonians, huminto na sa pag-worship ng mga idols. At saka, nag-iba na sila ng pananaw. Because, nung time na to, they serve God, the living and true God. Kaya, kung alam natin na sinave tayo ni Almighty Father, magtitiwala tayo ngayon kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, ang firstborn na pinagtiwalaan ni Almighty Father na hindi nagkasala. Kaya inuulit-ulit ko sa inyo, si Jesus Christ. Dito naman tayo sa verse 2, no? 1 Thessalonians, chapter 2, sorry. 1 Thessalonians chapter 2. You know, brothers and sisters, that our visit to you was not without results. We had previously suffered and been treated outrageously in Philippi. As you know, but with the help of our God, we dared to tell you His gospel in the face of strong opposition. So sabi ni Paul dito, brothers, yung pagbibisita namin sa inyo, alam namin na may patutunguhang mabuti. Naghihirap kami sa Philippi, sabi ni Paul. Inonsulto nila kami, pinersecute nila kami. At alam nyo yon. At maraming tao sa Philippi ang galit sa kanila. Pero si Almighty Father ang tumulong sa kanila para maging matapang at para maipahayag ang gospel sa iba pang mga tao. So, gaya natin, may mga tao na nagpa-persecute sa atin. Sa akin, may nagpa-persecute ba? Ay, alam niyo, pag may nagpa-persecute, di ba pag may nagpa-persecute sa'yo, dapat maging matuwa tayo kasi may nagpa-persecute sa atin. Kasi pag may nagpa-persecute sa atin, ibig sabihin, follower tayo ni Christ, ipagtatanggol tayo ni Almighty Father. Kaya kung may nagpa-persecute sa inyo dyan, huwag kayong matatakot. Diba sabi, blessed are those who are being persecuted. Kasi si Almighty Father nabibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tapang, para ma-share ang Word of God. Kaya hindi tayo dapat matakot kung ipine-persecute tayo ng mga tao or iba ang tingin nila sa atin.
Dahil yung mundo na to, no, meron silang pattern. May pattern ang mundo na to na dapat pare-pareho tayo ng pag-iisip, ha. Ganito, di ba, nung bata tayo, tinuturuan tayo. Pinoprogram ang mind natin. Nung bata tayo, na ganito ang mundo, ganyan ang korte ng earth, ganyan. Pinoprogram ang mind natin. Ganun ang school. Kaya, pag naiba ang mind natin kaysa sa iba, kasi lahat sila pare-paro ng isip, no? Tapos pag naiba ang mind natin, nagugulat ngayon sila na pinapersecute ngayon nila tayo kasi nagiging iba tayo. So, bakit tayo nagiging iba? It's because of our Almighty Father. Kaya tayo naiiba. Hindi tayo sumusunod sa palakad ng mundo na to. Kaya nating ipagtanggol si Almighty Father, sigawan sa buong mundo. Na si Almighty Father, ang Savior natin, kasi yung ibang mga tao, ayaw nilang marinig ang pangalan ni Almighty Father. Ayaw nilang marinig ang pangalan ni Jesus Christ. Pero hindi tayo matatakot sa mga tao na yun. Kasi kasama natin si Almighty Father. Imagine ang tagapagtanggol natin, King of Kings and Lord of Lords. Bakit ka pa matatakot? Huwag tayo matakot maging iba. Matakot tayo kay Almighty Father. Huwag doon sa ibang mga tao. Ano bang magagawa ng tao sa atin? Walang magagawa ang tao sa atin. Ano, papatayin nila tayo? Ayun bang kaya nilang gawin? Kaya man nilang patayin ang mga tao, pero yung spirit ng tao na yun, yung soul ng tao na yun, mapupunta yung kay Almighty Father. At si Almighty Father, ang magbibigay sa atin ng justice. He will vindicate us. Even if we don't ask for it. Ganon mag-alaga si Almighty Father ng mga anak niya. Tuloy natin, ano? For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor we are trying to trick you. O sabi ni Paul dito, kaya kami nag-share ng Word of God. Para i-encourage kayo. Hindi kayo para lokohin or magsinungaling kami sa inyo or may plano kami na iba na may mga motives kami, na hidden motives kami. Hindi kami ganon. Sabi ni Paul, hindi namin kayo gustong lokohin. Kasi, kahit noon pa man, may mga taong manloloko na. Kaya nababanggit ni Paul to. Kasi nga, may mga taong manloloko na noon. So, hanggang ngayon, may mga tao pa rin manloloko na kunyari, followers sila ni Christ para makagain sila ng monetary benefits. Para makagain sila ng fame. Maraming mga nagsasabi na Christian sila, pero yung pamumuhay ba nila, kinusunod ba nila yung pamumuhay na parang si Christ? Hindi. Ang dami na helicopter, ang lalaki ng bahay nila, ang lalaki ng mansion nila. Hindi gano'n si Jesus Christ. So makikita natin kung talagang follower ni Jesus Christ ang isang tao sa kung paano siya mamuhay. At gaya nga, lagi nang sinasabi ko, may fruits of the Holy Spirit siya. Sinulat ko na dito para hindi ko makalimutan. Love. May pagmamahal ba siya sa kapwa-tao niya? Kung may pagmamahal siya sa kapwa-tao niya, mag-share siya ng blessings niya. Hindi siya magpapayaman ng magpapayaman. Dahil sa mundo na to. Dahil yung kayamanan sa mundo na nawawala, dapat ang magpapayaman tayo in heaven.
Meron ba siyang joy? May peace of mind ba siya? Forbearance. Kind ba siya? Good ba siya? Gaya ni Almighty Father. Kasi tatay natin si Almighty Father. He's good. So, dapat good din tayo. Faithful ba siya? Faithful ba siya sa paglalakad ng bilang isang buhay Kristiyano? Gentle ba siya pag makikipag-usap sa mga tao? May nakita kang leader, no? Ang ginagawa niya, binabatukan niya yung mga bata. Ba't ganon? Nakita niyo ba sa internet yon? Gentleness ba yon? Yung babatukan mo yung mga bata? Kunyari, or yung ibinibigay mo sila ang Holy Spirit, pero itinutulak mo sila, ganon. Self-control. Kailangan din natin ng self-control. Makukuha natin to lahat ng kalakasan na to kay Almighty Father. Kaya si Paul, hindi siya nanloloko ng mga tao. Hindi gaya ng iba na nakikita natin sa TV, sa streets, para lang sumikat, para yumaman. Ganon eh. Hindi ko alam kung nakikita ninyo na may mga ganon na mga so-called Christian evangelists na ganon ang ginagawa. So, example, may mga book sila, di ba? Pwede naman yung book na yun ipamigay mo, di ba? I-print mo ng i-print. Tapos, pag may nagdo-donate sa'yo, yung pagpiprint na yun, ipapamigay mo sa mga tao para makabasa sila. Ang isang ginagawa mo ngayon, yung pagpiprint na yun, pinagkakakitaan mo din. May isang book dati, diba, kunento ko na sa inyo. So, anong purpose niya? Kasi yung book na yun, may purpose na word. So, anong purpose niya? Kumita siya? Ba't hindi nila niya i-print sa internet or i-print sa mga papel na mura lang? Tapos i-share niya sa mga tao para mas makakatulong siya sa mga tao. Tanggalin niya ang pangalan niya doon. Ganon. Kasi ang bida naman talaga si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pero baka nilalagay niya yung pangalan niya para siya maging accountable na pag mali ang sinabi niya. Ganon ba yun? O by Tyron? On the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. Sabi ni Paul, nagsasalita sila with the approval of the Almighty Father. Kasi, in-entrust sa kanila ni Almighty Father ang pag-share ng Word of God sa mga Gentiles. And also, kasama na rin sa mga Hebrews. Sabi ni Paul, we are not trying to please people but God who tests our hearts. So, ganun din tayo. Pag mag-share tayo ng Word of God, maglilingkod tayo kay Almighty Father, hindi natin i-please ang tao kung anong gusto nilang marinig. May mga ganun kasing Christian. Hindi ko alam kung tawag ko ba Christian doon. Kasi kung Christian ka, kahit hindi mo gustong marinig, kung ano ang totoo, dapat tanggapin mo. Hindi lang yung mga bagay na gusto mong marinig na yayaman. Ganon lagi ang gustong marinig ng mga tao kasi. Kasi nakafocus lang sila sa mundo na to. Kahit yung nagsasabi ng mga Christian sila. Kasi nakafocus lang sila sa mundo na to. Ngayon, ang sinasabi dito ni Paul, lahat, we are not trying to please people but God. So, ang piniplease nila,
si Almighty Father, so dapat tayo rin, nabi-please natin si Almighty Father, masakit man o hindi, ang sasabihin natin. Kung yun ang totoo, sabihin natin. Who tests our hearts? Si God nagtetest ng our hearts natin kung talagang faithful tayo sa Kanya. You know, we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness, sabi ni Paul. Hindi kami nagsasalita ng mga bagay para sumaya kayo. Sabi ni Paul. Hindi namin kineflare na flatter. O yung galing-galing mo, Brad. Hindi ganun si Paul. O sige, magbigay pa kayo, tama yan, yayaman kayo. Hindi ganun ang sinasabi ni Paul, hindi siya ganun. Hindi niya pina-flatter yung mga tao. Hindi siya nakamaskara para itago ang kanyang greediness. Kasi greedy eh. Alam ni Paul na may mga greedy na nag-share ng word of God. Kunyari, pero greedy naman. Alam ni Paul yan, kaya niya binabanggit dito. Kaya nga, God is our witness. Pag nag-share siya, in good faith. Hindi siya nang-i-impluwensya ng tao para lang ng mga magagandang bagay para ma-impluwensya niya mga tao. Hindi niya gustong kumuha ng pera sa mga tao. At wala siyang selfishness na itinatago or hindi siya nakamaskara. At alam ni Almighty Father yon, sabi ni Paul. Kayo ba, may nakikita ba kayo sa internet or sa TV ng mga evangelist na nakamaskara ba? Na puro magaganda lang ang gustong sabihin sa mga tao, tas tuwan-tuwa naman ng mga tao, parang ang nagiging nangyayari is parang show na lang, ganon, or minomotivate na lang minomotivate, life coach, parang ganon. So si Paul, kahit masakit, sinasabi niya, we were not looking for praise from people, not from you or anyone else, even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you. So sabi ni Paul, hindi kami naghahanap ng papuri galing sa inyo. Huwag nyo kaming purihin dahil hindi namin kailangan yon, sabi ni Paul. Kahit na apostle kami ni Christ, sabi ni Paul, kasama namin kayo. Hindi namin ginagamit yung pagka-apostle namin para gamitin kayo. Hindi namin ginagamit ang pagka-apostle namin para utusan kayo na humingi ng pera or gumawa ng masama or lokohin ang mga tao. Yun ang sabi ni Paul. Ang harsh ni Paul magsalita, no? Straight to the point. Just as a nursing mother cares for her children, so we cared for you because we loved you so much. We were delighted to share with you not only the gospel but our lives as well. So sabi ni Paul, para silang mga magulang na nag-iintindi ng kanilang mga anak, inaalagaan nila kayo, inaalagaan namin kayo, sabi ni Paul. Masaya kami sa inyo. Hindi lang yung word of God ang share namin sa inyo, kundi pati ang buhay namin, kung paano kami mamuhay. Pinapakita nila sa mga taga-Thessalonica. So transparent si Paul sa pamumuhay niya. Wala siyang itinatago.
So, tingnan natin yung leader natin, no, kung transparent ba ang pamumuhay. Ha? Surely remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be burdened to anyone while we preach the gospel to you. The gospel of God to you. So, nagtatrabaho si Paul dito. Day and night. Hirap na hirap si Paul. Para hindi siya maging pabigat. Habang nag-share ng word of God. Hindi siya umaasa sa bigay ng mga tao. Dito, sabi ni Paul, nagtatrabaho sila ng earnestly, hardships, yung toil nila. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. So sabi ni Paul, nakikita niyo naman, at nakikita ni Almighty Father, na holy kami, na correct kami sa eyes ni God, na wala kayong maisusumbat sa amin. Sabi ni Paul, dahil sa kung paano sila mamuhay. Napaka mapagkumbaba ni Paul. Talagang si Paul, no? Dati, di ba mayabang si Paul? Talagang nadurog siya, no? Binago talaga siya ng only of Jesus Christ. Galing sa isang taong mataas ang pinag-aralan tungkol sa law. Nireveal ni Jesus Christ yung sarili niya kay Paul. Tapos ngayon si Paul, nadurog talaga yung pagkatao niya. Iniba talaga siya ni Jesus Christ. Ganon tayo. Pag na kay Jesus Christ tayo, mababago tayo. Puso at isip natin mababago. Nakikita ng mga tao. Talagang dinurog talaga si Paul. Parang ang ginto na giniling. Para lumabas yung kinang, yung ginto. Ganun ang nangyari kay Paul. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. So sabi ni Paul, nabuhay kami ng holy and righteous, ng walang fault na makikita. Alam nyo yon at alam din ni Almighty Father yon. Na trinato namin kayo para kami mga tatay na nagtatrato sa mga anak nila. Parang anak namin kayo. Sabi ni Paul, tinuruan namin kayo ng tama, kinomfort namin kayo, para lalo kayong mapalapit kay Almighty Father at para yung buhay nyo mabago gaya ng gusto ni Almighty Father kung ano ang buhay na magkaroon kayo. Dahil si Almighty Father ang tumatawag sa inyo sa kanyang glorious kingdom. Yun ang sabi ni Paul. Ituloy natin, ano? And we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe. So sabi ni Paul, nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi na-receive nyo ang word of God na hindi galing sa human words, kundi inisip nyo na yung word of God na galing talaga kay God. Nagtiwala talaga kayo. Na tinanggap nyo ang message, yung gospel.
Kahit na narinig nyo sa amin, yung gospel na yon, tinanggap niyo na gaya ng pagkakarinig nyo ng Word of God. Na hindi salita ng tao, kundi salita ni God. Kaya nagpapasalamat si Paul sa kay Almighty Father. For you, brothers and sisters, became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people the same things those churches suffered from the Jews, who killed the Lord Jesus and the prophets and also drove us out. They displease God and are hostile to everyone in their effort to keep us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. In this way, they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. Sasabi ni Paul dito, brothers and sisters, para kayong yung church na or mga followers ni Christ sa Judea. Yung mga followers of Christ doon nag-suffer badly dahil sa mga Jews. Yung trato daw ng mga Jews sa mga followers ni Christ, grabe. At dahil doon, kayo rin nag-suffer din kayo ng bad things sa mga tao dito sa sarili nyong bansa. So, pinersecute din sila. Yung mga Jews na yon, pinatay si Jesus Christ, pati na ang mga prophets. So, si Jesus Christ, pinatay nila, pati na yung mga prophets. So, tayo ba, as followers of Christ, immune ba tayo? Kung yung leader natin si Jesus Christ, yung mga prophets na nauna na sa atin na holy people who followed Christ, righteous people, correct in the eyes of God, pinatay. So tayo, immune ba tayo? Hindi tayo immune. Kung nangyari sa kanila yon, may possibility na bilang followers ni Christ, ipa-persecute talaga tayo ng tao. Dahil iba tayo. Iba ang tatay natin. Ang tatay natin, hindi taga dito. Sa lupa na to. Tapos, yung mga tao pa na yon na pumatay kay Jesus Christ at sa mga prophets, pinilit pa sila na lumaya sa bansa nila. Ayaw nilang i-please si God. At galit sila sa mga tao. At pinipigil din nila yung mga tao na yon na mag-share ng Word of God sa mga Gentiles para ma-save. Ayaw nilang, halimbawa may mga nagsishare ng mga ng Word of God sa mga Gentiles, ayaw nila, ayaw ng mga Jews nung time na to. Kaya kaya kasalanan yun ng mga Jews, padami ng padami yun. Okay, naiipon. Kaya the wrath of God has come upon them at last. Naiipon. Nung time na yon. Ngayon, may i-apply natin ito sa buhay natin. May mga tao ngayon na ayaw nila tayo mag-share ng Word of God. Sa kalye. Nakikita niyo ba? Sa school, ayaw nila. Ngayon, yung mga tao na yon, makakaipon sila ng kasalanan. Tapos, yung galit ni Almighty Father, darating yon para ipagtanggol tayo ni Almighty Father, i-vindicate niya tayo. He will avenge for us. Our Father will be the one who will avenge for us. O, tuloy natin. But brothers and sisters, verse 17,
when we were orphaned by being separated from you for a short time, in person, not in thought, out of our intense longing, we made every effort to see you, for we wanted to come to you clearly. For we wanted to come to you, certainly I, Paul, did again and again. But Satan blocked our way. For what is our hope, our joy, or the crown in which we glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and our joy. So, itong si Paul, gusto niyang bisitahin ang mga taga-Thessalonica. Kasi nahiwalay siya sa mga tao sa Thessalonica. Alam niya na nag-yearn ang mga tao yun na makasama siya. At gusto rin ni Paul na makita sila. Ilang beses nang nag-attempt si Paul na dalawin ang mga Thessalonians. Pero may mga pangyayari na pinipigilan siya ni Satanas. But Satan blocked our way. Tuloy natin for you are our hope, our joy, and the crown we'll be proud of when our Lord Jesus Christ comes. Truly you are our glory and our joy. So sabi ni Paul dito, kayo ang aking hope, ang kasayahan ko, ang crown ko, na may glorify si Almighty Father dahil sa inyo, dahil maayos ang pamumuhay ninyo. Sabi ni Paul. Kaya gusto ni Paul makita ang mga Thessalonians. Gusto niyang makapag-share pa rin doon, makita yung mga tao doon, namimiss niya na. Pero may times na pinigpigil ni Satan. Kaya yung mga tao sa Thessalonians, sabi ni Paul, you are our glory and joy. So masaya si Paul sa mga taga-Thessalonians. Okay, nakaisang oras din tayo. Nag-2 chapters tayo sa pagbabasa ng Bible. Maraming salamat sa pakikinig. Patuloy tayong magbabasa ng Bible para lalo tayo mapalapit kay Almighty Father. Habang nagbabasa tayo ng Bible, lagi tayo nagpipray, nababago tayo. Habang napapalapit tayo kay Almighty Father, nagiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Hindi man totally, unti-unti tayong nababago. Yung mind natin, yung pakikipag-usap natin sa tao, yung faith natin, nadadagdagan, yung tiwala natin kay Almighty Father, yung pagmamahal natin kay Almighty Father, lalong lumalaki ang pagmamahal natin kay Almighty Father, lalo nating ni-yearn na makasama sila in heaven. Kasi yun sila ang ating totoong family. Mahal na mahal tayong lahat ni Almighty Father. Saka ni Jesus Christ. Kaya yung galit ni Almighty Father, nag-subside na dahil kay Jesus Christ. Kaya huwag natin kalimutan na mag-pray din kay Jesus Christ. Purihin natin siya sa sufferings na binigay niya para tayo ay ma-save. Hindi madali ang ginawa ni Jesus Christ. Isang anak ng Diyos, bumaba sa lupa para maltratuhin natin, tapos patayin, times na nagugutom siya. Kaya ba ninyo yun? Kahit nga tayo hindi mayaman, di ba? Ganun ang nangyari sa atin, di ating kaya. Si Jesus Christ pa kaya, pero nakaya niya yun. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Thank you, and God loves us all so much.